Alright, pag-usapan natin ang thyroid nodules. Lalo na yung malaki, tulad ng 5.9 centimeters. Alam kong nakakabahala marinig yung ganyang kalaking numero. Pero bago tayo mag-panic, alamin muna natin ang mga detalye, iba't ibang uri, at kung ano ang pwede nating gawin tungkol dito. Una, alam nyo ba na ang daming kondisyon sa thyroid? Ang pinakakaraniwan ay ang hypothyroidism, hyperthyroidism, goiter, at siyempre, ang thyroid nodules tulad ng pinag-uusapan natin. Ang nodule mo ay pwedeng benign, ibig sabihin, hindi ito cancerous at karaniwan ay dahan-dahang lumalaki, mga 1 hanggang 5 mm kada 6 na buwan hanggang 1 taon. Pero kung mabilis itong lumaki tulad ng 1 buong sentimetro sa loob lang ng ilang buwan, o kung may nararamdaman kang sintomas tulad ng sakit sa lalamunan, paos na boses, o hirap lumunok, magpa-check up agad. So ano ang gamot para sa 5.9 centimeters na nodule? Ganito yan. Kung sinabi ng doktor mo na benign ito, ang unang paraan ng paggamot ay karaniwang gamot. Ang levothyroxine ay isang karaniwang gamot. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng TSH na pwedeng makapagpabagal o makapagpaliit pa ng nodule. Pero ito ay kung may underactive thyroid ka o normal ang hormone levels mo. Kung sobra naman ang thyroid hormone mo, huwag mo itong inumin. Kung ang nodule mo ay dahil sa mababang iodine, pwedeng magrekomenda ang doktor mo ng iodine supplements. Pero makinig ka, kung may thyroiditis ka o hyperthyroidism, ang iodine ay pwedeng makapagpalala ng sitwasyon, kaya napakahalaga ng pagsusuri at tamang diagnosis. Mayroon ding selenium. Ang pag-inom ng supplements araw-araw ay makakatulong magpababa ng pamamaga, lalo na kung may autoimmune thyroid issues katulad ng Hashimoto's. Pero bigyan mo ito ng ilang buwan, matagal bago makita ang resulta. Para sa overactive nodules, minsan ginagamit ang radioactive iodine therapy. Pero hindi ito pang home remedy, ginagawa ito sa ospital, sa ilalim ng pangangalaga ng eksperto. Ano man ang iyong gamutan, regular na ultrasound checkups ang kailangan. At ang lifestyle, matulog ng sapat, iwasan ang junk food, at limitahan ang mga goitrogenic na pagkain tulad ng repolyo at toyo. Ang pinaka-importante, huwag manghula, huwag mag-Google at mag-self-medicate, makipagtulungan sa doktor mo. Kaya mo yan.